melhor forma. Ngayong araw nga ay sisimulan na nga natin buuin yung Mio ko na 4 valves. Uwi nga tayo dito sa Cavite para nga makatipid-tipid tayo sa pagmachine ng mga pyesa nito. Set nga pala na ilalagay natin dito ay 66+11. Yun nga pala yung napili nating setup na gagawin dito dahil nga sobrang matagal na rin naman ng makina nito. Kailangan na rin i-upgrade. Nga sinimulan ko na nga agad dito. Kinalas ko na nga yung sigunyal niyan para maayos na namin yung crankshell nito. I-bobor out nga yan dahil sobrang laki nga nung block. 66mm nga yun, tapos sobrang kapal pa nung liner, kaya nga tinanggal ko na kagad yung sigunyal nito. Nga yung sigunyal ko nakabalance nga yan, may tanim yan na 10 dyan, 3 taon na rin yan at uulitin na lang din at dadagdagan pa itanim dahil mas mabigat nga yung piston nito ngayon. Nga sinalang ko na nga dito sa may maliit na late machine tong makina, so pang torno para may align ko na doon sa may block para may tabas ko na kagad to. Iba nga yung pagtabas niyan dahil hindi kagaya sa iba na tinuturnilyo lang sa crankshell yung kanilang pangtabas. Man, sa late machine talaga o sa pangtorno talaga tinuturnilyo yung crankshell bago natin to tabasin. Asya, kailangan mo lang i-align yung talim niyan para hindi lumiko at baka mabasag yung crankshell natin kapag lumuwag yan. Kaya dapat mahigpit na mahigpit yan. So unti-unti lang din yung pagdagdag mo para hindi ka masyadong masobrahan sa pagtabas niyan para hindi umalog. Kung nga tina-align ko na nga yan para makuha ko talaga yung pinakasentro nito at hindi lumiko. Late machine nga na to ay ginawa nga lang to ng pinsan ko. Gamit niya yung mga scrap lang dyan na bakal. Talagang nagawa niya yan. Pang isang pang torno dito yung mas malaki, yun naman yung binili nila na napakamahal. Kaya nga dito nagpupunta para medyo makamenos ako sa gastos. Kung nga at nag timelapse na lang ako dito para makita nyo, mapanood nyo mabuti. Ganyan nga yung proseso niyan. 0.5 lang lagi yung tabas niyan para hindi mabigla. Nga yung itsura niya kapag na-bore out na, pero kulang pa yan dahil iinitan pa namin dahil yung oil passage na ay matatamaan na, konti na lang talaga. Ang kapal kasi nung kanyang liner nung black kaya hindi pwedeng hindi yan iusog, kaya iusog namin yan. Ang din makikita yung technique na to, talagang inaapoyan pa namin yan. Black naman nito ay 5mm nga yung kapal niyan, kailangan namin bawasan para tumugma dun sa crankshell dahil kapag inubos namin yung crankshell wala nang matitira doon, yung block na lang talagang kakain doon sa lahat. Natabas ko na nga rin yung block ng 1mm lang dyan, kaya susukat ko na doon sa crankshell kung talagang tama ba yung pagkasukat niyan. Kung kulang pa, itotorno ulit para makuha talaga yung tamang sukat at hindi sumobra. Maganda yung onti-onti lang kaysa naman biglain mo tapos mamaya maluwag na yan. Ito nga, pagkasukat ko nga ay may halungang kaba, kabantutan. Ayan na nga, sinusukat ko, medyo tama naman. Kaya tama naman yung pagkasukat ko. Pag shoot ko nga yan ay talagang sok na sok nga yung pagkasukat niyan. Kaya lang wasak na yung oil passage niya. Kailangan namin mag-bypass dyan. Pero yun naman talaga yung plano, magbabypass talaga dahil sobrang laki na nga ng block nito at sobrang kapal pa ng liner. Depende lang din talaga sa brand to. Lang pwede mo pang gawing 70mm tong block na to, i-rebore lang tapos magpapalit ng piston. Pero sa kanya yon 66 muna. Ito muna gagawin natin ngayon. Sukat ko nga dyan ay tama naman lahat, hindi na kailangan tabasan yung haba nung block. Block nga na to ay long sleeve nga yan, medyo mahaba talaga yan, kaya yun, kaya naman habulin ng sape. Pag compute mo yan, tama naman lahat. 32mm yung plus 11, kaya wala ka nang poproblemahin. Ito na nga yung finished product nya, nasa block pa lang tayo nyan. Sa susunod, sa part 2, yung sigunyal naman, ibabalance ulit natin. Na nga siya, swak na swak nga yan, sobrang laki nga nung block nya, 66mm yan, talagang iinom ng 1 litro yan kada bomba. Toda melhor forma.